Hello mga friends. So ito ngayon, nang nakita nyo ay black mackerel ito. Isa sa manok natin dito na padadamihin natin dahil sa yung mga magagandang lahi natin na manok namamatay. So kinain pa ng Belgian na aso natin. So ngunit ito, tiyak na kadami ito, at saka kayong mga breeders dyan na naging sumasali sa mga bigger competition, always na may kita-kita tayo someday. Magkita-kita tayo, at saka kung nagugustuhan nyo mga lahi ko someday, dahil padadamihin ko tong black mackerel. So pag nagugustuhan nyo mga lahi natin, so pwede kayong makabili rito sa atin. Mga ano lang, pang kaibigan na price. Basta't kaibigan kita, tunay na kaibigan. So you should have to expect na mayroon tayong kunting mga paaman yan sa Bisaya. Paaman yung may ibibigay pag bumili kayo sa akin na mga manok. Basta't kaibigan kita, so bibigyan kita dahil sa kaibigan kita. Bibili ka ng isa, bibigyan kita ng kahit maliit lang, o mga babae man ang anong gusto mo. Babae, yung mga maliliit, yan tayo, basta't mga kaibigan natin ay loyal sa atin. So wag lang yung mga tao mga traidor sa atin. Basta't mga tao mga traidor sa atin, galit talaga ako sa mga tao mga traidor. Ngunit yung mga kaibigan natin, kahit na sa bakbakan ay sinasalo ko yung mga kalaban nila. Ganyan tayo . So titingnan ko kung kaya niya. Kapag hindi niya kaya, ako ang atrakayan sa kalaban niya. Basta't nandyan ako sa harap na mayroon silang mga kalaban. Yun tayo. That's why nag-scout tayo ng mga tunay na mga kaibigan natin. So dito mayroon parang ilang tunay kong kaibigan dito, parang mayroong 3 yata. Sa mga kutitser ko, mayroong 3 lalaki na guro na parang tunay kong kaibigan dito. So yung mga tunay kong kaibigan, hindi ako tumitingin pag nagkakaroon niya ng kalaban. Ganyan . So dito naman sa mga manok natin, basta tunay kitang kaibigan, tiyak na maganda ang mga sabihin natin, maganda ang mga ino-offer natin sa inyo. Yung mga may makukuha ka talaga. So yun, dito may kamahalan to sa mga strangers, sa mga natin, may kamahalan to yung mga manok natin. Ngunit pag kaibigan kita, pwede kayong makatawad sa atin. Kahit hindi lang masyadong malaki, basta makakatawad kayo. For friendly na pag sasabong. Friendly na mga friend natin in the real way. So dito, the better pag isasabong mong manok ko na papuntahin mo naman ako upang tumingin. Ayoko namang maglagay ng tari, my friend. Yun sa mga manok ko, ayoko maglagay ng tari. Basta gagaling sa akin . Unless pag pinilit mo ko, wala kang talagang gapper, so maglalagay ako ng tari. Ngunit basta naibinta mo na ako na sa'yo yun, ayoko maglagay ng tari. Sa'yo yun . So kaya sila yung mga binigyan ko ng manok, I got worried with them, or I got angry even with some of them, dahil sa binigay mong manok mo 2-3 taon na, ang iba 4 na taon binigay mo lang sa kanila. Sinali sa sabong na nandyan ka sa harap, hindi mo lang sinabi, yun ang manok mo, sinabong ko. Wala, parang hindi na nakakita sa atin. Sinabi sa iba na nanalo yung manok na bigay sa kanya, ngunit sa akin, ilang taon na ngayon hindi sinabi na nanalo ang manok ko. Paano niya sasabihin? Nandyan ako sa harap pag sabong niya. Hindi sinabi ni sir, ito ng manok mo. So ganyan, mga taong ganyan. Dami nila. Ang dami-dami nila dito, my friend, na ganun ang mga ugali. So kaya nga dito,
So, mayroon namang isa, dalawa. Isa yata. Isa yata ang yung nanalo ang manok ko, sinabi sa akin, pinapakita pa sa atin ang video. Yun ang mga magandang tao. Na pag manalo ang manok mo, sasabihin sa'yo, hindi naman ako humingi ng ano. Hindi naman ako humihingi pag bibigyan mo ako ng money. Hindi ako humingi eh. So makita ko lang yung manok mo, most especially pag nandyan ako sa, pag bumakbak yung manok ko, nandyan ako sa harap, may nakatingin, hindi better yun, sarap pakinggan ba. So dito, so yan, pag ano ka, lalong lalo na pag ibinigay ko sa yung manok, isasabihin mo na isinalang mo na sa competition, isalang mo. For example, sabihin mo bukas isalang ko tong manok ko sa manok mo na ibinigay sa akin. So baka gusto mong pumusta. Parang ganun lang gusto natin eh. So nakapunta tayo, tumingin tayo, ganun lang. Ayaw ko namang i-offer ang sarili ko na maglalagay ng tari. The only problem kasi, my friend, ito ang problema. Bakit ayaw lang magpalagay sa atin ng tari? Mayroon kasing ibang gaffer na nagpapaspread ng mga masasamang mga kwento tungkol sa atin. Kaya nga ang tao ayaw nang magpapalagay sa atin ng tari. Ngunit hindi naman ako humihingi ng ano nila, ako ang papalagayin nila ng tari. Just imagine ka, may kamahalan tong mga tari natin. Yung mga, pag nakita yung itong mga blade ko na ipinapakita dyan. So ganun eh, 1-2 yun eh. 1-2 yun. Ang iba, 1-1, 1-2. Yung una, yung mga tag 800 lang ang mga bili natin. Yun. Ngunit, ilalagay ko ba yun sa manok mo eh, bigyan mo lang ako ng, ang iba dyan magbibigay lang ng 50 pesos. Parang ano na lang yan, kulang pa yun ng ano mo yun, ipa-sharpen mo. Pupunta kayo sa town upang ipapa-sharpen mo, mag-ano kayo sa gasolina 100 plus yung pagpapa-sharpen doon 20. Hindi naman ako nagbibigay ng 20. Pag isa ang pinapa-sharpen ko, bigyan ko ng 50 to 100. Ganun, magasto. Sa pagpapa-sharpen lang, 150. Ngunit, ayaw ko eh. Ngunit, yan, I am not greedy na ako talaga, gusto kong ako ang maglalagay ng tari. Hindi ako ganun eh. Dahil yung mga tari natin ay ginamit lamang natin sa manok natin. Ngunit parang takot sila na parang ako ang maglalagay ng tari dahil sa may mga lumalabas na mga news, fake news sa palibot, kung ano-ano yung mga fake news, upang yung mga gapper na yon ang maglalagay sa kanila ng tari. Yan. So ano nangyari? So bakbak ng todo yung mga manok nila hindi nakakapatay. Ngayon, pag wala na silang gapper, nagpaparinig sa atin na wala silang gapper, nandyan ako sa tabi, umalis ako. Ayaw kong nagpapalagay dahil insulto sa atin yun eh. Mayroon akong friend na ang ginawa niya, ako ang nagpat ng kanyang manok, gapper ako eh. Okay, sabi ko na hintayan mo ko hanggang 5 in the afternoon upang mapuntahan natin yung manok natin na pinupustahan, pinapatan natin at isasalang natin sa competition. Pagdating ko doon, ang isang nila kasama, mayroong gapper yung niya, yung tiyuhin niya. Yung gapper natin nakapanalo ng isa eh. Ang ginawa niya, yung gapper na yun ay tinuruan ko lang yun. At saka alam ko na hindi yun magaling. Ilang bisis ko yung tiningnan maglagay ng tari, hindi magaling maglagay ng tari. Siya ang pinapapalagay niya ng tari. Insulto sa akin yun, gapper ako eh. Gano'n ang nangyari. Hindi ako sana pumusta. Pinilit niya ako. Sige, pumusta ako ng maliit. Ang pangalawang second cock.
Eh, hindi na ako pumusta dahil sinabi ko siya, ayaw ko, dito lang ako pupusta sa ano. Ayaw ko pumunta doon. Ayun nangyari. So, patay ang manok. Hindi nanalo. So, perbakbak ang manok, hindi nanalo. Yan, mga tao na kulang sa ano, paniniwala sa atin. Then, nung wala na silang manok, wala na silang gaffer, nagpaparinig sa akin na wala na silang gaffer. Eh, ayaw kong maglagay ng gaffer dahil hindi kayo naniwala sa akin, maghanap ka ng gaffer. Eh, hindi ako, umalis ako. O, hindi ko sinabihan ako maglagay. Umalis ako hanggang ngayon. Ayaw kong maglagay ng tari sa manok nila. So, ganyan tayo. So, itong black mackerel natin, my friend, ito ang sasalang natin someday. So, dadami ito rito. I wish na magkita-kita tayo, mga big brothers. Lagi akong pumunta doon sa Sagay. Sagay competition. Sagay, ano yan, yung cockpit arena. Sayang. So, minsan, nagpupusta tayo ng malaki, minsan rin maliit. Minsan, nagpupusta tayo ng 7K. Minsan, na 10K, minsan 20K, 57, ganun lang ang mga lakas natin. Sa ngayon, ang puwersa natin. Yan. Ngayon lang, ganun lang muna ang puwersa natin. Hindi masyadong malaki ang pusta natin. So nakita nyo ang pagmumukha ko doon sa Sagay. Yan. Ito. Ang friend nyo. Alfredo Dodong Gallego. Just call me Dodong. For short. Ganun lang. So my friend, hanggang dito lang muna. Ito yung pinapakita ko lang sa inyo itong manok natin. Have a blessed day everyone. So, kita-kita tayo sa next na post natin.